Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin. upang tayo maging marapat sa misang ito sa paggunita ng ating inang simbahan sa patron ng mga pari na si San Juan Maria Vianney. Halina't magsisimula po tayo sa ating mga kasalanan at pagkukulang. Tayo pong lahat, inaamin ko sa Sa makapangyarihang makapangyarihang Diyos Diyos at at sa sa inyo inyong mga mga kapatid kapatid, na na lubha lubha akong akong nagkasala nagkasala sa sa isip, isip, sa sa salita salita at at sa sa gawa gawa, at at sa sa aking aking pagkukulang. pagkukulang. Kaya Kaya sinasamo isinasamo ko ko sa sa mahal mahal na na Birheng Birheng Maria, Maria, sa sa lahat lahat ng ng mga mga anghel anghel at at mga mga banal, banal, at at sa sa inyo inyo mga mga kapatid, kapatid, na na ako'y ako'y ipanalangin ipanalangin sa sa Panginoong Panginoong ating ating Diyos. Diyos. Kaawaan tayo ng mapagmahal na Diyos, patawarin sa ating mga sala, at patnubayan hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Yumuko tayo, maaaring ibulong sa Panginoon ang ating intensyon. Pagdasal po ninyo ang ating mga pari. Pagdasal natin na huwag tayong pabayaan ng Panginoon na mabiktima ng malakas na lindol. Dasal natin ang intensyon ng mga tumutulong sa ating simbahan, ang intensyon ng mga nagpapamisa, ang intensyon para sa mga may sakit at mga nag-aalaga sa kanila, ang intensyon para sa mga may pinagdaraan ng mga malaking problema. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ginawa mong maging uliran sa pagmamalasakit sa kapwa ang paring si San Juan Maria Vianney. Pakundangan sa kanyang huwarang pamumuhay at pagdalangin, mapagmalasakitan nawa namin ang aming kapwa-tao, alang-alang sa pag-ibig ni Kristo, para sila'y aming maakit sa iyo, at kaisa nila ay aming marating ang kaluwalhatian mo sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Kinausap ng Panginoon si Jeremias at ito ang sinabi, "Isulat mong lahat ang sinabi ko sa iyo." Ito ang sabi ng Panginoon sa kanyang bayan. Wala nang lunas ang iyong sakit. Mabigat ang pinsalang dinanas mo. Walang kagamutan sa iyong sugat. Wala ka ng pag-asang gumaling pa. Nilimot ka na ng lahat ng kaibigan mo. Wala na silang malasakit sa iyo. Ika'y hinampas ko, gaya ng pagsalakay ng isang kaaway. Buong lupit kitang pinarusahan, sapagkat matindi ang iyong kasamaan at napakarami mong kasalanan. Huwag ka nang dumaing dahil sa iyong sakit. Wala nang lunas ang sugat mo. Ginawa ko ito sa iyo, sapagkat napakalaki ng iyong kasamaan at napakarami mong kasalanan. Sinabi pa rin ng Panginoon, muli kong ibabangon ang lipi ni Jacob. Pagpapalain ko ang bawat angkaniya. Bawat lungsod na winasak ay muling itatayo. At ititindig ang bawat gusali. At ang mga tao roon ay aawit ng pagpupuri at magkakaingay sa tuwa. Sila'y aking pararamihin. Pararangalan ko sila at wala nang hahamak sa kanila. Ibabalik ko ang kanilang kapangyarihan at sila'y magiging matatag sa harapan ko. Parurusahan ko ang lahat na mang-aapi sa kanila. Lilitaw ang isang pangulo na mula rin sa kanila. Aanyayahan ko siya, kaya't siya na may lalapit sa akin, sapagkat walang mga ngahas na kusang lumapit sa akin. Kaya nga, sila'y magiging aking bayan, at ako ang magiging kanilang Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginoy mahahayag kapag Siyon ay natatag. Panginooy mahahayag
kapag Siyon ay natatag. Ang lahat ng bansa sa poon ay takot, maging mga hari sa buong sinuko. Kung iyong itayong pamuli ang Siyon, ika'y mahahayag doon, Panginoon. Daing ng mahirap ay iyong diringgin. Di mo tatanggihan ang kanilang daing. Panginooy mahahayag kapag Siyon ay natatag. Ito'y matititik upang matunghayan. Sa sunod na lahing di pa dumaratal. Ikaw nga, o poon, ay papupurihan. Mula sa itaas, luklukan mong banal. Ang lahat sa lupay iyong minamasdan. Iyong dinirinig ang pagtatahuyan na mga bilanggong ang hatol ay bitay upang palayain sa hirap na taglay. Panginooy mahahayag kapag Siyon ay natatag. At ang mga anak na iyong mga lingkod, mamumuhay namang panatag ang loob. Magiging matatag ang kanilang angkan. Sa pag-iingat mo, sila ay tatagal. Ano pat ang iyong ngalay mahahayag? Sa Siyon o poon, ika'y ibabansag. Pag ang mga bansa ay nagsasama-sama sa banal na lungsod upang magsisamba. Panginooy mahahayag kapag Siyon ay natatag. Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Matapos mabusog ang mga tao, agad pinasakay ni Jesus sa bangka ang kaniyang mga alagad at pinauna sa kabilang ibayo samantalang pinauuwi niya ang mga tao. Pagkaalis ng mga ito, umahon siya sa burol upang manalangin. Nag-iisa siyang inabot doon ng gabi, samantala nasa laot na noon ang bangka at sinasalpok ng mga alon sapagkat pasulong sa hangin. At nang madaling araw na sumunod sa kanila si Jesus na naglalakad sa ibabaw ng tubig. Kinilabutan sa takot ang mga alagad nang makita nilang may lumalakad sa ibabaw ng tubig. Multo! Sigaw nila. Ngunit agad siyang nagsalita at sinabi sa kanila, huwag kayong matakot, si Jesus ito. At nagsalita si Pedro, Panginoon, kung talagang kayo yan, paparyanin niyo nga ako sa ibabaw ng tubig. Sumagot siya, alika. Kaya't lumunsad si Pedro sa bangka at lumakad sa ibabaw ng tubig. Palapit kay Jesus, ngunit nang mapansin niya ang hangin, siya'y natakot at nagsimulang lumubog. Sagipin niyo po ako, Panginoon! Sigaw niya. Agad siyang inabot ni Jesus. Napakaliit ng iyong pananalig. Sabi niya kay Pedro, bakit ka nag-alinlangan? Pagkasakay nila sa bangka, tumigil ang hangin at sinamba siya ng mga nasa bangka. Tunay na kayo ang anak ng Diyos, sabi nila. Tumawid sila ng lawa at dumaong sa Genesaret. Nakilala si Jesus ng mga taga roon. Agad nilang ipinamalita sa buong palibot ng lupaing iyon ang pagdating ni Jesus. Kaya't dinala nila sa kanya ang lahat ng may sakit. Hiniling nila sa kanya na ipahipo man lamang sa mga may sakit kahit ang laylayan ng kanyang kasuotan. At lahat ng makahipo nito ay gumagaling. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Welcome sa Our Lady of Lasal at Quasay Parish kung saan ayos lang pong umiyak at samahan tayo ng mahal na ina sa pag-iyak at sa pagdarasal upang maging maayos ang lahat. Madalas kapag pinagninilayan po natin or at least nababasa,
naririnig lamang natin yung ebanghelyong binasa sa atin. Di po ba ang isa sa mga na-highlight agad sa ating gunita ay yung paglubog ni Pedro. Tapos sinabihan pa siya ni Kristo, "Kay liit ng pananampalataya mo." Kaya ang nagiging dating sa atin ay parang napakahina ni Pedro. Kahiya-hiya yung tagpong ito. Hindi dapat tularan si Pedro. Matinding kapalpakan ito. Nakakalimutan natin yung detalye na sa lahat ng mga alagad, siya yung naglakas ng loob na umalis ng bangka. Hindi naman po swimming pool yung tinuntungan niya eh. Karagatan, lawa. Nang ibig sabihin ay hindi controlled yung race. Anything can happen to him. Pwede talaga siyang malunod at walang sasagip sa kanya. Nagiging napaka-ordinaryo sa atin ito na nadadaanan lamang natin. Kaya hindi natin na-appreciate yung ginawa ni Pedro na kung tatanong natin sa sarili natin, kaya ba natin? Kaya sa totoo lang, may ginawa si Pedro na hindi nagawa ng ibang mga disipulo. At baka nakakalimutan natin, bago lumubog si Pedro, nakalakad muna siya sa ibabaw ng tubig. At yun ay hindi naranasan ng mga disipulo. Kaya sa totoo lang, may ginawa si Pedro na hindi ginawa ng mga disipulo at may naranasan din siya na hindi naranasan ng kanyang mga kapwa-disipulo. Iyon sa palagay ko, ang huwag natin kakalimutan. Bago yung paghina ng kanyang pananampalataya, napakalakas muna nito. Sana wag din natin kakalimutan yon. At higit pa nga, sa paghina ng kanyang pananampalataya at kanyang paglubog, mas dapat nating itangkilik alalahanin yon. Yung tibay ng pananampalataya niya nung una at yung pagkalakad niya sa ibabaw ng tubig. Ang hirap sa atin kapag nakagawa ng kapalpakan, natalo sa paligsahan, nagkaroon ng kakulangan ng isang tao na sa matagal na panahon ay nagsisikap naman, effective naman, nananalo naman, nakatutulong naman. Ang bilis nating makalimutan yung mahabang panahon at maraming pagkakataon na effective siya, na magaling siya, na nakatutulong siya dahil lamang sa isang kapalpakan, pagkakasala o kakulangan niya. Huwag ganun. Kasi wala namang perpektong tao eh. Darating at darating ang panahon na may maipipintas tayo sa isang tao. Gaano man ka-effective, gaano man ka matulungin, gaano man kabait ito. Magfo-focus na lamang ba tayo sa naging pagkakamali niya at sasayangin na natin yung mga maganda at mabubuti niyang pinakita? Huwag sana. Ganun ang Diyos. Ganun ang Diyos. Halimbawa, Pedro. Maraming mga naging kapalpakan si Pedro. Pero siya pa rin ang pinagtiwalaan ng Panginoon natin na maging unang tagapangalaga ng simbahang tinatag niya. Ganun din ang Diyos kay San Maria Vianney na inaalala natin ngayon bilang patron ng mga pare. Hindi siya matalino sa akademya. May mga pagkakataon na bumabagsak talaga siya. Pero sa awa at grasya ng Diyos, naging pare siya. Sigurado ko na ginawa ng Diyos ang paraan na kinakailangan para si San Maria Vianney ay mapagkatiwalaan. At yun ay dahil sa seminarista pa lamang siya, ginagawa na niya na talaga ang best niya. Nagsisikap na talaga siya. Gusto niya talagang maging pare at maging mabuting pare. At nakita ng Diyos yun. Kaya hindi sinakripisyo ng Diyos yun dahil lamang sa hindi niya pagiging magaling o matalino sa isa o dalawang subjects sa seminaryo. Sana maging ganun din tayo sa ating kapwa-tao para hindi basta nasasayang ang mga mabuting pagsisikap at ginagawa nito. Gayun din naman, tularan din sana natin si Pedro. Si Pedro na umalis sa kanyang comfort zone mula sa bangka na kanyang sinasakyan kasama ng mga alagad. Umalis tayo sa mga nakasanayan natin na kung minsan ay nagiging dahilan para maging stagnant na yung pananampalataya natin, yung relasyon natin sa Panginoon natin. Halimbawa, nasanay na lamang tayo na nagsisimba ng regular tuwing linggo. Baka naman makatutulong talaga kung bukod dito maglalaan pa rin tayo ng mga panahon para personal na manalangin at makausap ang ating Panginoong Jesucristo. Baka naman nasanay na tayo na pamilya lamang natin ang ating tinutulungan. Baka bubuti kung tutulong din tayo sa iba. Yung comfort zone natin na sarili lamang natin ang iniisip natin. Umalis tayo dyan. Isama natin ang iba sa mga magagandang plano natin. Nandyan din yung pagpapatawad sa kapwa, pag-unawa, paghingi ng tawad, pagbaba ng ating pride. Basta tulad ni Pedro, gawin natin kung ano yung hindi natin nakasanayan upang maranasan din natin
yung hindi pa natin naranasan, breakthroughs in our life, in our faith, in our relationship with God, in our relationship with others. Para mas lumalim pa ang pananampalataya natin sa Diyos, ang ating relasyon sa Kanya, para mas humaba pa ang ating pasensya, mas lumawak pa ang ating pangunawa, mas lalo pa tayong maging mapagkumbaba, maging matulungin sa ating kapwa. Yun, para mas lalo tayong mag-grow, para maranasan natin yung hindi pa natin naranasan. Tulad ni Pedro, lumisan tayo sa ating mga nakasanayan para maranasan din natin ang mga buting bagay at mga grasya na hindi pa natin naranasan. Yun naman ang pangako ng Panginoon, di ba sa John 12:24, unless a grain of wheat falls to the ground and dies, it remains just a grain of wheat. But if it dies, it produces much fruit. Kapag mamamatay tayo sa comfort zone natin, maranasan natin ang pagkabuhay na hindi pa natin naranasan sa buhay. Huwag tayong matakot na gawin yan. Katulad ng ginawa ni San Juan Maria Vianney, nagpapakumpisal mula 12 oras hanggang 16 hours. Konti na lang talaga ang tinutulog niya. And aside from that, may mga pagsasakripisyo pa siyang ginagawa, fasting. At yun ay upang matulungan niya yung parokya niya na matagal nang nasadlak sa kasalanan, sa bisyo. Yun ang ginawa niya. Pwede namang hindi. Pwede namang hindi na siya magpakumpisal. Pwede namang hindi na siya mag-fast. Pwede namang hindi siya regular na magdasal. Pwede namang isipin lang yung sarili niya. Haya-haya na lang ang buhay. Pero tulad ni Pedro, lumisan siya sa kanyang comfort zone. Ibinigay ang best niya. And that introduced remarkable breakthroughs not just in his life but in others' lives as well. Huwag po tayong matakot na lisanin yung nakasanayan natin gawin upang mag-grow pa tayo sa pananampalataya natin at sa relasyon natin sa kapwa natin. Tayong matakot, pumalpak man tayo, at tulad ni Pedro, tutulungan tayong makaaw ng ating Panginoong Hesukristo. Lalo pat alam naman niya na yung sakripisyo na ating mga ginagawa ay dahil sa Kanya. O hindi nga ba't yun ang ginawa ni Pedro? Panginoon, kung kayo po yan, hayaan niyo po akong lumapit ako sa inyo. Na pwede nating paraphrase by telling God, Panginoon, mahirap itong maglalaan pa ako ng panahon para magdasal sa iyo bukod sa pagsimba ko tuwing linggo. Mahirap itong tutulong ako sa iba bukod sa pamilya ko. Mahirap itong pasensya ko, umunawa ako. Pakiramdam ko sagad na yung pasensya ko para sa taong ito. Panginoon, mahirap na patawarin ko to. Panginoon, mahirap na magpatawad ako. Pero kung ikaw yan, ikaw yung nagsasabi sa akin na lisanin ko yung comfort zone ko, sige Panginoon, susunod ako. At makakaasa po tayo ng mga magagandang breakthroughs sa ating buhay. Because sometimes sabi nga, the best place to be is not necessarily the safest place for us, but wherever God is calling us. Ang pinakamagandang lugar sa buhay ay hindi kung saan tayo safe. Ang pinakamagandang lugar sa buhay, lalong-lalo na sa pagiging isang Kristiyano, ay kung saan tayo nililid at pinapupunta ng ating Panginoong Hesukristo. Dahil kung saan niya tayo nililid at pinapupunta, nandoon siya. Ito sana ang hiling nating biyaya sa ating banal na misa. Lagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin, alam kong may magagawa ang Diyos. Makapangyarihan siya. Alam kong may magagawa ang Diyos. Walang imposible sa Kanya. Kung ako'y magtatapat, sa Kanya'y maglilingkod, alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong di rin kinang Diyos ang samo ko, sapagkat anak niya ako. Alam kong di rin kinang Diyos ang samo ko, ang samo ko. Kung ako'y magtatapat,
sa Kaniya'y maglilingkod. Alam kong di ringhin ng Diyos ang samo ko. Pumikit tayo, Panginoon, narito ako para gawin ang kalooban mo. Kung ano ang gusto mong ipagawa sa akin, kung ano ang gusto mong ipasabi sa akin, kung ano ang gusto mong paiwan sa akin, patalikdan sa akin. Tulungan mo po ako, Panginoon, na gawin ito kahit na hindi naaayon sa gusto ko. Dahil pagod na rin naman ako na ako ang siyang nasusunod sa buhay ko. Ang dami ko nang nagiging problema, ang dami kong nagiging pagkakasala, nakakaramdam ako ng matinding kalungkutan, matinding kakulangan. Ikaw na ang magpatakbo ng buhay ko. Hallelujah! Hallelujah! Siya ay muling babalik sa atin. Hindi niya tayo iiwan. Hindi niya tayo pababayaan. Basta tayo sumunod lang. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Sa takdang panahon, babalik ang Panginoon upang tayo ay kunin. Tapat siya sa kaniyang mga pangako sa atin. Sabihin mo sa sarili mo, mayroong magandang mangyayari sa iyo. Huwag mong katigasan kung ano yung gusto mo. Lalo na't alam mong may pinapagawa sa iyo ang Diyos. Kung lalapit ka kay Jesus, hindi ka uunlad, nang hindi ka nagtataya, nang hindi ka sumasampalataya. Tamang masasaktan ka, tamang magkakamali din, tamang magkukulang din, pero tutulungan tayo ng Panginoon natin na kahit yung magiging kapalpakan, kasalanan, pagkukulang natin ay makatutulong pa rin sa atin. Papuri sa Ama at sa Anak sa Espiritu Santo, kapara ng sa unang-una ngayon magpakailanman at magpasawalang hanggan. Amen. Pag-aalay. Manalangin tayo, pang ating handog ay maging kalugod-lugod sa Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, dumudulog kami sa iyong kadakilaan upang ang kapangyarihan mong ipinahayag sa paghahain ng mga alay para gunitain ang mga banal tulad ni San Juan Maria Vianney ay magdulot sa amin ng pakikinabang sa kaloob mong kaligtasan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan ng ating Panginoong Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ngayon, San Juan Maria Vianney ay pinararangalan sa pamuhay niyang totoong uliran at pagiging maasahan sa panunungkulan. Kaya't si Jesucristo na maasahan sa katapatan ay niahayag sa pangasiwa
sambayanan. Ang malasakit na mga ulurang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon sa mga panalangin ka lang iniuukol kaisa ng sambayanan mong dito'y nagtitipon. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukhal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nang matapos ng hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Ang misteryo ng ating pananampalataya, Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya iniaalay namin sa iyo ang tinapay ng buhay at ang kalis ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami na magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo po kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon na aming Papa, ni Dennis na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo po ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, lalo na pong aming mga ipagdarasal. Saglit nating ipagdasal ang ating mga kakilalang iyumauna. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagingtapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Ay isang mahal na Birhen ng Lasalet, ang ina ng Diyos. Isanuse ang kabiyak ng kanyang puso lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Kristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasamang Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Tumawag tayo sa Ama. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para
Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw iligtas sa kasalanan. Samantalang aming pinaghahandaan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin sa Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amin. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo noon, sinasabi mo rin sa amin ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko. Tuhayin mo ang aming pananampalataya, wag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisayan sa iyong kalooban, kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amin. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo nawang lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po. Peace be with you. Peace be. Kordero ng Diyos na Na nag-aalis nag-aalis ng sa mga mga kasalanan ng kasalanan sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito sa harap natin ang Panginoon, ang ating buhay at kaligtasan. Mapalad tayong inaanyayahan. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na parabang naririto ka na. Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, gawin mong kaming nagsipakinabang ay lubos na makasunod kay San Juan Maria Vianney sa pagkauliran, sa katapatan sa iyo at pagmamalasakit sa kapwa-tao.
sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ang Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of Mercy, We trust in you. alalahanin, Alalahanin o mahal na Birhen ng Lasalit, ina ng pag-asa. Ikaw ang nagpapaalala sa aming magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay na ang kagandahang loob mo'y nanatiling busilak. Sa pag-aaruga mo sa amin, tungkulin mo'y tinupad. Sa paanan ni Kristo'y itinuring mo kaming mga tunay mong anak. Kaya ninais mong ni Isay huwag mapahamak. Maging sa iyong walang tigil na pananalangin, pati luhay pumatak. Huwag naman mawalan ng saysay ang iyong paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo o aming inang liyag, na matapos ang pakikibaka namin sa mundong ito at sa pananatili naming tapat kay Kristo, sa kapurihan mo'y makibahagi kaming ganap, kung nasaan ka ngayon ay maparoon din kaming lahat, at ang kaganapan ng kaluwalhatian ng Diyos Amay tuluyang matupad siya nawa. Mahal na Birhen ng Lasalet, kapagkasundo ng mga makasalanan. Ipanalangin mong walang patid kaming mga dumudulog sa iyo. Maraming po salamat sa inyong pakikisa at sa mga tulong na binibigay ninyo na nagiging dahilan para marami din po tayong matulungan. Salamat po sa inyong tiwala. Salamat po sa inyong pagkamahal sa simbahan. Thank you. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagpalain kayo kasama ng ating pamilya na mapagmahal na Diyos, ng Ama at ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Umayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Mary, Mother of the Lord, here's a prayer we sing to you. Let your tears sip in our minds and hearts as once they fell at La Salle. Tell your people how to live again. Tell your people how to sing again. Tell your people how to dance again. Tell your people how to pray again. Mary, Mother of the Lord, here's a prayer we sing to you. Tears sip in our minds and hearts as once they fell at La Salle.